Ay! Sablay! Oh, sabi ko lang nga ba eh. Kakala ko 60,000 sahod. Wala ka sahod eh. At para sa Ayun na eh. natin. Sino yun? Si Benji. Si Tori nilabas. Ernie Gawila. Loko-loko tumakita. So, teka lang, bago kami mag-start magkwentuhan, special episode namin ngayon. Nanonood tayong Sona, review natin mamaya. Dito kami ngayon, nanonood ng Sona. Subscribe ka muna. Sisiguraduhin namin na bibigyan ka namin ng magandang kwentuhan. Let's go. Dito kami ngayon, nanonood ng Sona sa Netflix. Bad Boy, sa tingin mo, last year, pinalakpakan standing ovation yung pag-cancel niya ng Pogo eh. Yeah. Ngayon kaya may standing ovation kaya? Ngayon, definitely meron. Kasi, siyempre, gusto naman ng mga legislators, senators, and the congressmen na matuwa naman yung presidente. Lalo, ang ine-expect natin ngayon, sana, yung e-gambling. Yung scatter, yung online Online gambling. Online gambling. Yung unang magandang sabihin niya. Kung yun ang sasabihin niya, marami matutuwa. Palagay ko, e-games. Kasi last year, ang mga sinabi niya last year, yung mga infrastructure, yung Opo, yung build more. build more. Pero meron namang On progress. oo. Still on progress. Daming tao sa Congress. Pero kung sa e-games ang titirahin na, maraming magagalit sa kanya. Wala, ganun talaga pare. Dami ng niyan. Dami ng... Uy, si Sandro. Congratulations, new majority leader, Sandro. Sa akin sa tingin ko yung sa DepEd kaya meron siyang mababanggit. Magaling si Sani Angara ngayon eh. Palagay ko kasi achievement yun eh. Yung internet sa lahat ng eskwelahan. Oo. May tsaka yung EDCOM 2, nangyayari na yung mga plano na nangyayari na ngayon. Baka gawing report, no? Sona 2025 4th State of the Nation Address. Ayan na po siya, mga kababayan. Ladies and gentlemen, Uy, tinawag na. Sino the kaya ito? President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yun, pumasok. Uy, kinuha ni Richard Gomez. Hey! Ay, hindi nakamayan si ate. Sayang. Sunny Belmonte, unang kumamayan. Gloria Macapagal-Arroyo. Nice, G. Hindi ka naman yan si Uy, Hart. hindi ka naman si Hart, pare. Punta si Congressman, oh. Yung anak niya, oh. Yes, feeling proud, daddy. Ay! Sablay! Napaya konti si Sandro. Hindi siya nakitang nagbesog. Kasi Kakamay na kasi. Bebeso pa eh. sayang, Jinggoy. Lugarda. Si Jinggoy ay Senator. Senator. Oy, si Bilo. Wala ko. Namin si Joe. Ano yun to? Akin na. Aksidente lang yung pag-untog niya kay Sandro makikita mo na naman sa TikTok yan. Ito na yung mga Ayan na, Romualdez, cheese. Uy, di camp.
On the part of the Senate, the joint session is called to order. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem to be led by Mr. Sofronio Vasquez Oy, sa III. nyo may idol. Tayo. National anthem yan. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Ito na. Kailangan mag-take notes yung mga magte-take notes, ha? Makasaysayan ang katatapos na halalan nitong Mayo. Kaya pinaparating ko ang aking buong pusong pagpupugay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataang butante. Sa atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Sa ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging makabansa, at ang ating sinumpaang tungkulin sa taong bayan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Ano ba yan? Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan. Lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Kung tayo ay nagpupundar ng malaki para sa infrastruktura, mas malaki pa ang ipupundar natin para sa ating mga mamamayan. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Yung teacher naman po. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili. Oh, sabi ko lang nga ba eh. Tinira pa din eh. Very subtle pagtira kay ano eh. Oh, yan, palakpak pa yung mga tao. Kala mo talaga. Nakahanda na ang mga high-tech at digital na mga materyales. Nakakita pa siya. Hindi naman alam yung tinira niya yung BP niya. At libreng load sa bayanihan SIM card. Dahil dito, handa na rin ang ating mga estudyante para makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Ang pinakamahalaga sa sistema ng edukasyon ay ang ating mga mahal na guro. Yan na, pasahod. Na hindi gagawing sukatan ng galing ninyo o ng performance ninyo. Ang dami lamang ng estudyante na inyong ipinapasa. Tataas pa ba sahod nila? Hindi tayo tumitigil maghanap ng mga paraan upang pag-aanin kahit paano ang inyong pasanin sa araw-araw. Yan na. Nagdagdag tayo ng 60,000 teaching item. Kakala ko 60,000 sahod! Wala ka sahod eh. Sa ating mga lisensyadong guro. Sahod! Sahod! Tinanggal na natin ang halos 100 dokumentong kailangan ninyong atupagin noon na wala namang kinalaman sa inyong pagturo. Gagawin na narinig niyo yung podcast natin. Ang mga natitira pang papel na kailangan ninyong asikasuhin. Ayan. Para pwede na ninyong itong gawin online. Diretso na mula sa mga bago ninyong laptop. Oh, ano sa laptop talaga, paulit-ulit si Presidente ha. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa Ayun inyong... na!
kasi bonus lang. Napatunayan na nating mabisa ang One time. TECPO. Kaya unti-unti nang Di pa rin pinapasok tinaas sa yung senior sahod. high ang TVET ng TESDA. Bilang pagsuporta rito, simula ngayon, bubuksan ng Philippine Sports Commission sa publiko ang kanilang mga track and field oval sa Pasig, Maynila Ayan. at Baguio. Upang makapag-jogging na kayo ng libre. Magbubuhos tayo ng todo suporta sa mga palaro at mga atleta sa buong bansa. Hindi na 3-5. Ang palarong pambansa at ang Batang Pinoy Games na gaganapin sa Magkano? General Santos City ngayong Oktubre. Kung nakaraan, 3-5 lang binigay na check. Ang bagong pambansang programa para sa sports Check pang malaki. Uumpisahan natin ito sa paaralan pa lamang. Ibabalik natin ang mga sports club at magsasagawa tayo ng mga palaro at intrams sa lahat ng pampublikong paaralan. Yan. Naririyan na ang ating Philippine Sports Commission at saka ang PAGCOR upang tiyakin ang patuloy na pagtaguyod at Maganda yun, pagsuporta sa ating mga programang pampalakasan Yan, ng mga atleta sa buong bansa. Ba't umiiling yun? Dahil sa mga ito, ang ating Kaya nga, pero umiiling siya. ay maagang namumuna sa sports. Siya magpipinance. Husay at tumataas ang kumpiyansa. Balik mo yung pogo daw. Sunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Caloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Ayala, ang Paralympian natin. Si Benvy Si Torre nilabas. Attorney Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief. Loko-loko tumayo, tatayo pa. Tumayo. Ulo mo talaga. Piling! Solid! Nilabas ang belt! Ibig sabihin, okay lang sa kanya yung ganong act. Sabihin niya kaya yung malasakit sa Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. Uy, Paps. Libre daw. Ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIF, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po, Tinanggal na nila yung malasakit center. tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Parang ano eh, new malasakit center, BBM version. Ibig sabihin, kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuho. Pinanggit niya. At yung iba, 20. guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Yan! Hey! Sige nga, ilaglag mo nga. Tingnan natin. Sino kaya? Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Yan, harap mo lahat eh. Diyan lahat sila. Ano, ang sarap mo. Nasa harap mo lahat. Yan, tumayo pa. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Nasa harap mo Mahiya lahat eh. naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Galing ah. Ito ah. Oh, tumayo na oh. Nice, tayo na lahat sa mga nahiya oh. Nahiya kayo. Pag dito mayo, ibig sabihin. Oh, tumayo na rin yung napilitan, tumayo na. Para hindi na maulit,
so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects Yan from ang every pinag-uusapan region that natin were started or completed in the last 3 years. Galit na siya. Di ba? Sino ba di The magagalit? Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, Sisibak na siya. and those that are alleged to be Tangos, ghost projects. tangos si sekretary ah. Parang di alam kung papalakpak o Third, ano. we will publish this list. Yun. Abangan ko yan. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Ito ang ano. I'm not sure kung it's a bombshell or ano. Marami siyang... At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Tingnan nyo nga, baka meron ditong CCTV na nakatap sa Malacanang. Sa mga susunod na buwan, Napag-usapan lang natin eh. lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala. Ito, sino kaya ang ipapalagot niya? Nako, konti pumulakpak oh. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Mabuhay po kayo at Tapos na. magandang gabi po sa inyo. Palakpakan. Ano sila? BBM. Tapos din yung SONA. Grabe, haba nun ha. Almost 1 and 14 minutes, 1 hour mahigit eh. 1 hour mahigit. At yung palakpakan, mahigit 50. Hindi ko na na-record yung iba eh. Daming palakpak. Medyo impressive naman yung... Sa akin, kung i-grade, sa akin well, impressive kasi there are few points that I would like to... Konti lang para sa akin yung nag-rema is yung una. Rema talaga. Mali ako nag-resonate sa akin is yung sa mga bata, schooling, education. Paso natin yan. That's our advocacy, education. Kaya lang, yung sahod ng teacher, hindi niya nabanggit na yung tinaas eh. yung overload lang. Overload pay. So, dagdag payment lang. Dagdag payment. Hindi pa rin tayo Pero umabot. maganda yung ano niya sa education. Pero ang ganda. Nagustuhan ko. It is maganda. Binawasan yung load, no? Yung nabanggit natin sa previous podcast natin, eh. Teachers are doing job na outside doon sa teaching. Hindi na trabaho. Right. Extra mile. Wala na sila. Hindi na sila nagbabakuna. Hindi na sila kung ano-ano mang pinagagagawa nila. Kinumend din niya yung mga ate, kuya. Yun yung sinasabi yung natin internship. Na, na kinoment natin kay Secretary Angara noon. Oo, na ito yung mga estudyante sa college na nagtuturo sa mga elementary students. Na may double kasi natututo sila at the same time may bayad. Kaya kinumen. Maganda yung naging resulta eh. Kaya nga. Saka isa pa, yung inadmit niya na may palpak. Well, una nga, parang wag mong banggitin niya, mapapahiya ka sa flood control. Pero nung at the end, yung pala yung bomba niya. Yun ang bombshell. Yun ang bombshell niya. Yun ang bombshell niya. No? Ginamit niya yung adversity dun sa advantage sa sarili niya. So, ibig sabihin, hindi ko to kasalanan ha. Sinabi niya na palpak, pero siguraduhin ko. Hanapin natin kung saan tayo nagkamali, which is good. Kung mangyayari. Sino kaya ang mapapanagot na? So, alam ni BBM. Ang maganda ron, alam ni BBM. Alam niya yan. Ha? Alam niya. Alam niya yan. Alam niya. Yun nga, yan ang maganda. Actually, yan ang pinaka-bombshell dun sa ano niya. Maganda kung tutuluyan niya talaga.
Sinabi niya eh, parang kung mahanap niya yung, not the mastermind, kung sino man talaga yung nangurap dyan sa... Wala namang mastermind. But ang tingin ko, kanya-kanyang turf. So, at saka kanya-kanyang palakasan. Pagka halimbawa, gaya ng mga 2024, ang second highest na budget for flood control, Bicol Region. Bicol Region. Second na highest sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon, binabaha yung Nabua area, yung Legazpi, yung Naga. Wala namang pagbabago. Pero bilyon bilyon. Hindi 100 bilyon, more than pa. Ang question po doon, Daddy Boy, is are we ready na ma-expose talaga in national TV that sino tong, totoo ba talaga tong 30% na for the boys na sinabi niya SOP? Yung no? Although alam natin eh, kumbaga parang it is the truth that we know, pero kapag na-expose, ready ba tayong... Actually, ready yung Pilipino na alam na natin eh. Alam natin, kaya ayaw nating sabihin. Sino yung mananagot? Ang tanong, mapapanagot ba natin? Ang isang malaking question dyan is that wala sa DNA ni BBM yung ganong tapang. Tumapang nga siya ngayon, kaya nagulat tayo. Tumapang siya ngayon. Tingnan natin kung magiging resulta. Yes. Ito ngayon parang based on the SONA niya, medyo sa akin 80%. Kaya nga siguro maraming naglalakas loob ng mga may hawak ng pondo na pariwarain yung pondo. Dahil kasi alam nila si BBM, mabait eh. Mabait. Paano ngayon? Nagalit na. Oo. Di ba yung mga interview niya, parang pikon na siya na. Yung mukha, pikon na pikon siya dun sa interview. Yung mga interview niya sa TV during Bagyo, parang nandiyan lang yung pathway, nandiyan yung floodway. Pero, overwhelmed. Diba? Ginamitan ng siyensya. Tapos ngayon, inamit niya, palpak. Biruin mo yung salitang palpak, mabigat yun. Ibig sabihin, part of me na palpak din ako. Inamin niya na palpak ako. At mas matindi yun kung halimbawa ako, politiko, hawak ko yung pondo para dun sa distrito ko, o sa probinsya ko. Tapos palpak yung nangyari sa aking area, talagang nakakahiya talaga yun. Nakakahiya. Ngayon, aabangan natin kung magkakatotoo yung sinasabi niya na ipapublish. Pangalan. Parang si Duterte lang may lista. Listahan, ganyan. Pero nandun pa rin siya sa shadow ng parang at least 20% ang SONA niya. Naka-shadow pa rin dun sa mas magaling ang ginagawa ko ngayon compare sa previous. Para may pitik dun sa previous administration. Wala dun sa laptop. Wala dun sa laptop ng DepEd. Ang dating sa akin, we can do better na in a silent mode, na walang nasasagasaan, at peace tayo pero may ginagawang trabaho. Parang yun yung nakikita kong sinasabi na nasa. Anong tingin mo, Tito Rom, dun sa yung SONA ngayon compared last year? Last year was full of promises. Na not promises pero ito parang pasiklab. Na gawin natin to, gawin natin yan, maganda gagawin natin, 'di ba? Parang ngayon, it's more on from the beginning kung titignan mo. Para sa akin, it's more on play safe. Napansin nyo? Lahat ng program na sasabihin niya, ginagawa na. I-improve na lang natin. Like sasabihin niya, dadagdagan natin ng pondo na ganito. Dahil sa education, ginagawa na itong ganito. Dadagdagan natin ng pondo na ganito. Maraming parang pinaghalo-halong may promise, may ginawa na at may ginagawa na. Gagawin pa. Parang sustainability ng gagawin namin ngayon. Yung momentum tuloy. Tuloy. Galing nga. At saka, napansin ko dun sa health, sa sa PhilHealth, wala na kayong babayaran. Actually, yun ang wala nang malasakit center. Aray ko. Hindi, kulang na lang sabihin niya. Wala, hindi na kailangan ng malasakit center. Oo nga Pero ako, hindi pa masyadong dito sa mga PhilHealth na sinabi niya. Yung mga tungkol sa heart
ailments, Yes. cancer, HPV, dialysis, Ang kulang na lang, free hospitalization sa lahat, ano? pre-medicines para doon sa nagda-dialysis. 2.1 million for transplant ng kidney. 47,000 dengue Doon sa beneficiaries, cataract, ganyan. from 16,000 to 100K. Eyeglasses, medical assistance, lahat sagot ng PhilHealth. Tapos ay sinabi niya, zero balance billing. Ibig sabihin, Binayaran na. para bang pipirma ka lang, lumabas ka na ng hospital, wala kang babayaran. Sa DOH accredited sa Sa hospital. DOH hospital. DOH hospitals. Wala pa akong naririnig na tao na nagsabing ganyan. Kumusta na hospital ka? Magkano binayaran mo? Sasabihin ko magkano. Wala pa akong narinig na Walang binayaran. ang ganda-ganda ng serbisyo ng wala man lang akong nabinayaran. Sa Malasakit baka Center, ngayon. ganun po. Ha? Ganun po ang Malasakit Malasakit. Center. Kaya siguro, kumbaga, parang unti-unting ida-divert yung attention mo sa Malasakit. Aalis papunta rito sa Bago. Kasi malakas nga ang Malasakit si Mr. Malasakit ngayong... Pero hirap alisin ang sa isip ng mga tao yung Malasakit centers. Ang laging mong maririnig pagka na may nakausap kang na ospital, lalo yung mga kababayan natin na sa maliliit na Naku, mabuti na lang may Malasakit talagang kinabot yung So anyway, ito yung siguro pang tapat doon. Kaya wala pa masyadong nababalita. So parang nakikita ko po ngayon, bukod doon sa not playing safe on the overpromise of the projects. Kasi bandang huli, parang continuation na lang din ng project ng mga build ng mga rani. So parang, okay, I will just do my job, gagalingan ko na lang kung saan ako magaling. And then, nakalook sa forward dun sa magiging next na eleksyon. Pansin mo? Paano? Naka-ready siya na parang, like, nag-ooperate sila, nagpapilot sila sa Davao, Cebu. Oo, tama ka, no? Visayas. Napansin mo, Kaya na kasi parang, okay, dito parang tayo. may focus sila dun sa Visayas. Doon sila nakapilot lagi. 20 pesos na bigas, Visayas, Mindanao. In fact, yung labas, doon yata doon nila agad nila. Kasi dito may mga gumagawa na. Si OVP, yung mga bus niya, lagi kong nakikita kung saan. Quezon City Quezon government. City, libreng sakay din. Yeah. So kung itutuloy niya tong Love Bus at magpapaganda ng pangalan, doon ako sa mga mahihinang lugar ako. Parang kung tumaga sa term natin as political, surgical. Surgical operation. Surgical operation. Pero may tanong ako sa inyo. Kayo, inabutan nyo ba yung Love Bus? Ako hindi. Hindi na po. Ipapaliwanag ko. Kasi inabutan ko. 70s ito. Ito yung mga bus na, yung bus natin ngayon nakikita, ganyan. Kasi ang bus nun, ordinary. Tapos ang mga katawan lawanit. Parang mga JD. California bus. California, yung JD Transit. Malapit na sa Marikina, Autoline, yung may nguso. Ganon yung mga bus noon. Nung lumabas ito, actually ito parang sponsored ng dating First Lady Imelda Nang lumabas ito, gulat na gulat kami dahil ang ganda ng bus. First time sa Pilipinas na aircon ang bus. I see. First time. Kaya pala daming Kaya ang daming natuwa noon dun sa Love Bus na yan. Kasi bagong-bagong mukha. Parang yung mukha na ngayon. Yun ang mukha nung Love Bus noon. DOTR na naman. Napabango nila si Vince Daisy. Ayun nga Di ba? Tapos ang mangyayari, Love Bus, parang sa Visayas, Mindanao pa nila pa. Kaya tama ka, parang sa politika. May ginugroom sila. May ginugroom sila. Plaka, 3 days lang dapat na-release na. Oo nga, no? May ginugroom nga, no? Papansin mo na kung sino Parang hindi, karamihan ng mga niya, it's more on praises. Parang marami siyang nabanggit praises on the DOTR. Baka iniisip mo may
may ginogroom din siya na Vince Dixon. saka Si yung secretary. yung champion sa boxing. Special mention. Special mention. Nagtawa lang pa tayo lahat dyan. Babanggitin si Baka Torre. ginogroom din niya. Baka ginugroom din niya maging senador yan. Pwede yun. So parang ngayon, they're focusing on the things na, ulitin ko yung sinabi ko na maintenance yet longevity, ano ba sinabi mo kanina? Sustainability nung ginagawa nila. Niya. Parang, ito yung promise ko nun, Ginawa na namin. Ginagawa natin. Gagalingan ko pa. Parang ganyan yung, parang ako, yung Sona ngayon, tama ka, parang mas energetic yung dating. Tsaka maganda yung niya, mukha niya. Nagpatina talaga eh. Maganda yung aura. Yung aura. Yeah. Maganda yung aura niya na alam mo na parang nasa momentum siya eh. To work, yeah. Hindi gaya ng mga nakaraan, parang pagod siya. Ngayon tapos, parang may I'm trying to please people. Ganon. Ngayon parang I admit my mistakes and all. Galingan na lang natin. Papanagutin natin may kasalanan. Yan. Oo. Yung kwan nga lang niya, yung sa 300 na child development centers. Para doon sa mga early daycare. Daycare centers. Maganda. Pero ang kailangan pa siguro yung yung pagkain. Pagkain yung hindi niya nilabas yung Nutriban sa public school, no? Signature ng tatay niya yun eh. No, parang masarap at libreng kabusugang pagkain sa mga batang public school. Wow. So, yun. Maganda yung yung tawag nga niya yung child development centers. Ang po dyan, early child detection. Napaka-konti ng neurodev sa Pilipinas. Konting Pilipino lang ang neuro. Alam mo yung mga anak ko nung nagpa-check up kami, you have to wait 6 months para mapila lang dun sa neurodev. Sa government yan, government. Dito sa PCMC. PCMC. Konti lang kasi sila. So parang pag nagpa-schedule ka, parang you have to wait 6 months. Tapos sobrang mahal. Ngayon, ito na-diagnose ka na. Therapy. OT and PT. PT, marami. Speech therapist, napakahirap maghanap. Yan yung mga specialty. Occupational therapy, napakahirap maghanap. Kaya ng challenge dyan sa development 300 schools that kailangan niya maghanap, kailangan niya maging competitive sa sahod na magiging OT-PT niya dyan. Specialty job yun eh. Specialty yun eh. Kasi kung early development, siyempre, anong kailangan mo dyan? Neurodev. Child developmental, neurodevelopmental ng bata. Tama yung maganda yung ini-spearhead na ni Presidente. Kaya lang, yung mahirap kumbaga, bigyan mo ng katawan yung plano mo. Medyo, ilang taon na lang sa ngayon? 2 years. 2 years na lang. So, kung uumpisa yan, medyo pupukpukin niya na yan. Kaya lalabas to kay Secretary Angara. And Health. Magkakaroon kasama ang Health. Parang puro ang ganda, no? Kasi interagency. Sana naman mag-usap-usap, tama yung lagi nating sinasabi. Mag-usap-usap sila. Mag-usap-usap muna kayo bago kayo gumastos. Kasi masayang na naman yung pera ng Pilipinas. Kanya-kanya. May example dyan yung Department of Agriculture. May mga programang Department of Agriculture sa rice production and corn production. Ngayon, nasa isang compound lang sila ng Bureau of Soils. Bureau of Soils is under the Department of Agriculture. No? Yung Bureau of Soils, ang trabaho nito ay pumupunta sa bawat Ngayon ko lang narinig yan, Bureau of Soils. Pumupunta sa bawat probinsya para kumuha ng soil samples. Galing na. Halimbawa, nakatira ka sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Tatawagan mo ngayon yung Bureau of Soils. Sir, ano pong magandang itanim doon? Itanim doon. Di sasabihin ng ito. Kasi yung soil mo dyan... Naka-geo sila? Oo.
Kailangan dyan, ganitong mga fertilizer, alam nila kung anong fertilizer ang gagamitin mo. Ngayon ko lang nalaman na meron palang Meron Bureau of yan. Soil. Ngayon, andun lang sa compound nila ng Department of Agriculture, yung Bureau of Soils. Pero pag may rice program or corn program, hindi man lang konsultahin yung Bureau of Soils. Sasabihin, doon sa Nueva Vizcaya, ano bang kailangan dong ilang bags ba ng ganito? Ang kaya. Urea ng ano dapat doon. So parang dahil rice wag na natin, magtanim na lang kayo ng So ang magtanim. ginagawa ng Department of Agriculture pag mayroong rice program, all throughout the Philippines, gumamit kayo ng 3 ganito, 4 na ganyan sa farm. Walang Parang sobrang sporadic. Tawag dito, generic. Generalize na lahat. Samantalang meron kang technical data na pwede mo para effective yung iyong approach. Example lang yan. Sayang naman yung Bureau of Soil. Example ngayon ko nga lang yan. nalaman ng Bureau of Soil. So ngayon, ito ngayon yung sinasabi natin na yung mental health, yung education, yung aral program, yung pala pwede mong i-collab yung Department of Education and Department of Health. Kasi sabi mo nga, specialty nga yung may mga neuro something. Lalo sa mental health. Oo. Siyempre, sa atin, parang pag mental health, weak. Diba? Pag-usapang mental health, nalulungkot ako. Parang, I'm depressed, malungkot ka lang. Hindi pa wala pang mental health. Wala namang depression ng natin, time natin. Wala. Ngayon, parang sobrang importante na yan. Talagang napaka-importanting topic ng mental health. Kung di natin alam dati, ngayon, big issue. Kaya lang, sa ibang mga bata, siyempre, weak pag nagpa-check. Diba? So, in person. Isa pa po, yung sa atleta, nakakatawa. Sobrang liit lang ng, alam mo para sa akin, para kung titignan mo, sobrang minor, malaki. Minor mention. Parang minor mention lang. Pero impact niyan, malaki. Totoo yun. Sabi nga niya, ibukas nga yung mga parks. Ibukas yung sa Philippine Sports Commission. Ibukas yung mga yan. Sa ultra, yung open lahat yan. Kasi yung ultra, pang lang yan, pang national athlete dati. Ngayon, hanggang ngayon, pasumbahin mo yung mga tao. Pasumbahin mo, patakbuhin mo yung mga tao dyan. Even po mo sa mga schools, yung intra, kasi nawala na yung sportsmanship sa bata Parang sa mga schools, lalo ko, pag dati, meron laging sports club na, di ba, intrams within the school, section by section, naglalaban, di ba? Tapos interbarangay. Ngayon, parang, sino lang may gusto? Alam mo kung bakit? Yung kasing dati yung DepEd na yan, ang tawag dyan, DEX. Inabot yun? Hindi po. Hindi yun inabot. Department of Science, Department of Education, Culture and Sports. Kaya pala lagi yung yung mga cultural dance. Kaya mag-PE tayo, mga dances. Alala mo yung fourth year, may folk dance tayo. So lahat ng program sa school, lagi may cultural. Folk dance. Ako nakapag-ano ko maglalatik. Castanet. So, magkakasama pa yan dati. Pandango sa ilaw. Kaya ngayon, na-mention ni Presidente na yung Philippine Sports Commission, yung facilities ninyo, paggamit nyo. Ang galing. Kasi magkasama yan Salute ako dyan. Sobrang liit lang nang naisip niyang gawin to, pero the impact that would create sa mga bata, malaki yan. Kasi motor skill, lalo ngayon, we're in the era of gadget. Diba? Speaking of yung dating DEX, ginawang DepEd, hiniwalay. Yung kaninang podcast natin, sabi natin, itong DPWH, hiwalay naman natin. Abangan nyo sa mga susunod na episode. Di ba? Kasi nga nagalit na nga si Presidente. Labalit na. Iwalay mo kaya yung flood alisin mo control. kaya yung public works sa highways. Yung ang tawag nito, yung itong DPWH,
Highway. H na lang. H. Department of H na lang, highways na lang. Highways Yung na public lang. works, Bigay na sa iba. ibigay na sa iba, bagong departamento para isa lang ang may hawak ng flood. Tama ka. Ganon. Oo. Pwede na maghiwalay, pwede namang mag-unite eh. Yeah. It's nice. Ako sa inyo, architect, anong sa tingin mo about the SONA? Lagi ka ba nanonood ng SONA? Hindi naman ako masyado interesado dyan. Pero what surprised me is kanina yung nabanggit mo about yung minority na issue, like yung sa health, diba? Nabanggit niya, parang medyo na-shock ako kasi parang first time ko lang marinig na may tao na in the highest position na binavalue yung small detail. Yung mga maliliit na detalye na nagmamatter sa atin as mga regular citizens. So, tsaka yung health na I like what I heard about din sa participation ng PhilHealth on magiging responsibility ng PhilHealth sa maraming mga sakit. kababayan natin, di ba? Lalo na ang daming sakit ngayon. Pero parang inano nila, no? Ano say whitewash kasi nga yung PhilHealth Malaking issue, no? Malaking issue nila sa Past few PhilHealth. years, Parang whitewash lang, no? Ano lang yun, parang Parang dati, parang niyari yung PhilHealth. Ngayon, bida ngayon siya. Bida ngayon siya. Bida ngayon si PhilHealth. Kaya, yung mga sinabi niyang yun, mga libre yung sa ganito, dialysis, cancer, HPV, heart ailment, mga transplant, dengue, emergency, eyeglasses, medical assistance. Ayan, it remains to be seen. Napakaganda niya. Right. Pero kinakailangan makita natin kung kailan mangyayari or nangyayari na. Kung nangyayari na ito, singilin natin ang ang Presidential Communications Office. Ba't hindi ninyo sinasabi na meron na? Eto na naman tayo. Balik na naman tayo kay Antegler. Presidential briefing. Alam mo, Antegler. Ito yung magagandang sasabihin. Kung ito ang binibriefing mo, mataas sana rating ni Pangulo eh. Actually, tama ka. Diba? Kundi lagi mong inaaway ang mga Duterte, lagi mong sinisisi yung mga Duterte. Kasi lagi nakikipag-away sa mga press. Laging alam mo, hindi pa lang kayo pag-uusap. Parang principal. Pero nabalitaan na namin yon yung sa dialysis, yung transplant, tapos yung after yung medical, after yung plant ng transplant, yung medical assistance, sagot ni PhilHealth, nabalita na yun sa hospitals. So, it seems to be, I think it's ongoing na siya. Ongoing na. Yes, kasi hindi na kailangan ibalita. Kasi alam ng tao eh. Actually, alam mo, ang dami niyang sinabi. Ngayon ko lang narinig. Parang sa media hindi masyado siyang... Hindi siya binabalita. Oo. Tapos, yung yung sinasabi niya na zero bill. Actually, yun ang hindi ko pa naririnig. na may zero bill. Pero it's sa Malasakit Center ginagawa. Pero it's possible. Posible talaga. Tingin ko posible. Posible talaga. Baka nga nangyayari na yan eh. Opo, nangyayari. Hindi lang binabalita nitong PCO eh. Ewan ko ba? Lagi na lang kayong may kaaway dyan sa PCO. Ayan ba PCO tinatag para mang-away? O dapat dyan. Dapat alam mo tawag dyan. Department of Presidential Defense. Hindi PCO eh. Presidential Defense, DPD, Department of Presidential Defense. Lagi na lang. Defense and Offense Department. Defense and Offense Department. Ang kulit eh. Yung mga, alam mo, yung mga newscaster natin, napapailing na lang kapag may briefing. Ma'am, di ba sinabi nyo ganito? Hindi. Ang pagkakaalam ko ay ganito. Parang, hindi, kasalanan niya ng mga nakaraang Duterte. Tignan nyo, fake news yan. Itong CLOA sa DAR, mga Certificate of Land ginagawa na rin yun. Emancipation, land emancipation. Secretary Castreciones. No debt. Yung wala nang utang. Ito pa, isa pa. Ginagawa na to, alam ko eh. Kay Castreciones pa yan. Ang dami nang pinamigay na titulo. Ang problema, hindi rin sinasabi ng PCO. Para naman, guwapo si President BBM, di ba? Yes. Para guwapo. Kaya press brief, parang ano nga, di ba? Ang PCO is Presidential Briefing.
anong ginagawa ng presidente dapat, di ba? Parang ganun yan eh. Di ba? Ang briefing ng PCO. Briefing. Hindi. Presidential Defense and Offense nga eh. Determine the fake news. Fake news yan. Fake news yan. Di ba? Sinasabi ko naman sa inyo. Fake news yan. Lahat na lang. Tuloy, yung mga magagandang ginagawa ni Presidente, parang mga fake news na. Naaway na nga natin si Presidente. Kala natin walang ginagawa eh. Walang lang ang ginagawa masama. Wala rin ginagawang mabuti. Neutral na neutral. Ngayon, beast mode sa ngayon. Di ba? Napuno si Presidente. Napuno? Paps, iba. Napuno. Anong sabi ni Presidente? Yung foreign policy natin. Philippines is a friend to all, enemy to none. Dapat ito ang ng PCO eh. Oo, PCO na naman. Kasi laging galit sa China. Ante Claire! Ito dapat friend to all, enemy to none. Dapat nga eh. Ate Claire mo ngayon ha. Ewan ko, di pinagpasa na ng resignation yan. Ewan ko kung bakit di tinanggap eh. Ay! Ako. Tapos nasabi rin, nabanggit din ni Presidente yung sa Sabungero. No? Ayun. Ewan ko doon. Bakit na kaya nabanggit? Missing Sabungero. Doon ang medyo ko eh. Parang, kasi, although, yes, kung may katotohanan yan, that's something na dapat ma-reveal. Kaya lang, parang mukhang smoke screen na naman to. Tapos nilink pa ng magkapatid sa drug war. Ano ba yun? Paano? Anyway, titingnan natin. Yan pangako yan eh. So, i-observe natin kung mangyayari ba yan. Pero basahin niyo po yung between the lines. Sinabi niya na whether it's political or high in power. Parang alam niya na kung sino, no? Parang, no? Kasi hindi niya nabanggit even though it's a normal people or ano man. Oo. Saka isa pa, mayroon pang siyang sinabi na yung sa internet, 19,000 free wifi sites. Saan kaya yan? Yun. Tamang tanong mo. Saan kaya yan? Kasi 19,000 sites. Sabi sa DepEd, mga schools. Meron sila mga wifi sa schools. Na mga liblib Kita mo dun sa bahay. Liblib. Kita mo dun sa bahay. Pag nandun ka sa loob, meron. Ay, wala. Pag lumabas ka dun sa may mga tanim, meron. Nandito na sa Quezon City yan. So, ano sinasabing 19,000 free wifi sites? Yan ang malaking ano. Ito, yung sa amin nga, nagbabayad pa ako nun. Oo nga. Pero pag nandun ka sa loob nung wala. Sabi ko sa'yo, bumili ka na nung pinapabili kita ng extender signal. So, yun ang mga natin. Possible po yan sa mga airports, mga public parks, museums. Oo. Pero sa museums, hindi ko alam. Basta anywhere public. Siguro mga public, tawag dito landmarks. Sa airport meron na kasi. Airport meron na. Kaya nakakatakot naman kumonek sa mga free wifi. Pag alam mo lang ang cyber security, hindi ka kukonek sa mga wifi. Kano kaya ka-secure yan? So, nabanggit niya na yung new normal. Yung nabanggit niya. Continuous improvement. Pero ano pala, kasi parang hindi niya kasi, sa palagay ko lang kay Presidente, hindi siya ganun kagaling sa impromptu. Talagang naaalamano siya. Di ba? Hindi siya magaling. Parang iba yung nasa isip niya, hindi niya mailabas ng mabuti. Kaya ngayon, kaya ito mo, yung mga interview niya, sa init ng ulo niya, pikon na siya. Tapos nasabi niya pa na, hindi na emergency yan eh. Parang dapat i-dediretso niya yung statement niya. Kung ginamit niya yung statement niya kanina, baka hindi pa siya na-quote eh. Di ba? Kasi sabi niya, hindi na kasi emergency yan eh. Actually, si President, BBM parang hindi siya komportable sa Tagalog. Feeling ko nga. Saka hindi po siya ganun kagaling impromptu. Magaling siya sa nagbabasa prepared speech. Pansinin mo yung mga impromptu, kaya yung mga ambush interview niya na nauutal-utal siya. Oo nga. Pero ang alam ko, sa pag-prepare ng speech kasama siya eh. Siya mismo may tumutulong siguro. Siguro sa English. Tapos tatagalogin na. Kaya nahihirapan siya.
nawawala siya. Maski magbasa, nawawala siya. Kaya po, sa tingin nyo, meron sa mga hindi pa nabanggit. Halos lahat naman ng departamento na nabigyan niya ng nabigyan niya. Yung agriculture, marami siyang nabanggit. Hindi niya nabanggit yung issue sa West Philippine Sea. Konti lang. No? Wala sa sa foreign policy. Walang isang pahaging lang doon. Parang sabi niya sa foreign policy, it stays just the same. Sinabi na niya, our foreign policies will stay the same. Hindi na siya nag-dig. Hindi na. Wala nang Yung bagong tariff, process. hindi niya nabanggit. Ay, tariff. Yung tariff, hindi niya nabanggit. Yun ang hindi niya nabanggit. Kasi, yun na, tumatama yung ibang kritiko na lugi tayo dun sa... Yes. Kasi sabi nga, yun daw na negotiation, pag sinabi mong negotiation, meron kayong palitan ng, kumbaga, compromise, ganyan. So, ano yung kinompromise niya? Ang problema... So, abangan nyo sa mga susunod na episode namin, sasabihin namin yan. Ang nangyari kasi doon, 1 oras lang yata sila, wala pa. Sa White House? Oh. Talaga ba? Sa madaling salita, walang negotiation. So, ang mga minute nila, CIA, si Trump. Pagdating doon, parang dinikta na lang siguro sa kanya eh. Tapos bago matapos yung usap nila, umuwain yung China. Ginanon siya ni Trump eh. Ano pa yung mga hindi nabanggit? Hindi nabanggit yung tourism. Parang wala siya. Nga sa tourism, no? Hindi, wala siya sa tourism. Oo, wala. Ibig sabihin, hindi siya excited dun sa mga tao niya sa tourism. Pwede. Kasi kung yun, mapabanggit niya at ipagmamalaki niya. Department of Energy, nabanggit kasi. Renewable, banggit na banggit eh. Digitalization, yung DICT. Yung tubig, binanggit niya. Tapos sabay tutok ng camera. Ang kulit ng director nito. Nung binabanggit yung tubig sa problema, sabay tutok kay Senator. So, ibig sabihin, yung cameraman, matalino rin. Matalino. Alam niya yung mga... Kilala niya yung mga tao. Tingnan mo. Marami kami tanggap na reklamo na hindi man lang daw umabot ang tubig sa kanilang mga gripo. The cameraman. Senator Villar. Ang bilis ng meme. 1,000 shares ka agad, oh. Tsaka yung sa Grabe to. Mga atletang Pinoy. Tingnan mo, after 1 hour, 12,000 shares. Grabe, ano? Yung sa mga atletang Pinoy na binanggit niya, sina Carlos Yulo. Pagdating sa dulo. Hindi pa tapos, nakatutok na kayo. Hindi pa niya binabanggit. Nakatutok na kay Kay Torre. Siguro nakakuha Tapos na. ang bagong kampiyon. Nakakuha na ng advance copy yung director. No? Nakakuha. Saka alam niya yung issue, no? Baka nakuha. Alam niya kung sino mga tututukan na pag may nabanggit. Malamang meron ng advance copy yan siguro. Na-advance copy yan. Director. Kasi si DOTR, andun na nung pinapraise, tapos ang... may mga ilan din siyang pahapyaw talaga lagi sa, like sa drug war. Sabi niya, parehas na kami ni Presidente ni Duterte sa drug war, 3 taon pa lang ako, 3 taon pa lang ako. Pero high value na yung nakuli namin, Nakakuha na kami ng mga high value targets. Na may police at tapos politiko. We did it in a humanitarian way, walang EJK. Wala sinabing walang EJK, pero... Kulang na lang yun sabihin. Hindi, sinabi niya una. Pero parang in the humanitarian, we did it, arrest, tapos papapapak, nahuli na namin. So, ang aabangan natin, yung bombshell niya. Yung... Actually, para sa akin, yun yung talaga drop the mic. Yun na. Pag nagawa mo yan, saludo ako sa kanya. Yung sa 2028, may makakalaban si Sara Duterte. Pwede. Di ba? Pwede. Yes. Magiging maganda laban. Kung sinong i-endorse mo pag nagawa mo yan. Medyo maganda laban. Maganda laban talaga, promise. Yung discussion nga natin na itong flood na ito, for several years na yan, decades na yan, problema yan. Pag ito na-resolve ni
PBBM. Kung sino manok niya, baka pwedeng maitapat kay May tatapat. BP Sara. May tatapat. Sa ngayon, BP Sara pa rin eh. Well, hindi mo pwede si Bunuan yan. Ma'am, dapat siya kumuha ng isang SAR, no? Sa tingin ko, dapat kumuha ng isang SAR. Hindi na pwede. Flood SAR. Flood SAR. Magkaroon ng title. Flood SAR. May kilala akong SAR. Ano? Si Mang Asar. Nakatingin ako sa'yo. Magaling pang asar. Puro lang pangangasar. Yun ang ano ko. Pwede yun. Sabi nga natin, wala siya pang napipisil na medyo malakas-lakas na pangtapat kay Pero kung kahit expose na lang, tapangan niya lang, no? Sigurado. Tapos yung kasama niya lagi mag-export. Baka kung si Rimulya nga kasama niya, baka biglang bumango si Rimulya si Secretary Boying. Di natin alam. Baka diba? Oo. Malay mo. Pero yung inis natin kay John Vic, baka biglang umayos siya. Umayos bigla dahil, di ba? Na-expose. Huliin yan. Di ba? Okay, kayo mga abangers, nahuli na natin. What if? Ito naman tayo sa mga senaryo natin eh. Pero yun ang pinakamagandang gagawin ni PBBM. Na panagutin talaga yung dapat malagot dun sa kapalpakang nangyari sa flood control. Ito, hindi na sa ano dito. Kasi napikon talaga siya, brad. hindi na to kagaya ng confidential funds na kapag inungkat mo, damay pati siya. Ito, actually, damay siya dito eh. Sa flood control? Oo. Pero, kasi pinirmahan niya yung ano eh. Opo, pero kasi ang sabi niya, inutos niya na sa baba. Parang, nag-utos lang ako, kayo na bahala dyan. Kasi hindi nyo ginawa yung trabaho nyo. Kaya nga. Tapos, dapat kayo managot. Parang si Cesar. Yun sa akin. The buck stops here eh. Kasama siya. Nagano na siya. Sanitize. Ang problema, yung inugas niyang tubig, tubig baha. Marumi pa rin yung kamay niya. Kaya tama. Once and for all, tuldukan niya ka. Kung madadamay siya, siyempre, kung sinasabi niya SOP boy sa team boy, kung presidente ka, wala kang abot dyan sa taas. Siyempre yung tao, yun ang nasa isip ng tao, ganun eh. Eto, prangka na lang tayo without the disclaimer. This is just our wild imagination. Wala kaming pinapa. Di ba? Ikaw, kung isipin mo, regular na tao ka, hindi mo nangyayari yun. Meron ang ganito, si district congressman, meron si congressman. Pwede ba ako, presidente? Wala ako nagutos niyan. Kaya nga, yung tao maraming pwedeng isipin eh. Di ba? Yung SOP yung sinabi niya, sino ba ang SOP? Si For the Boys, alam ka nang sa department niya lang, ikaw nag-appoint niyan sa secretary na niyan. Kung tumanggap si secretary. Kung si secretary, in-appoint to, alam ka nang dito lang yan. It's a ladder of success. Kaya sinabi ko, yung binitawan niyang bomba niyan sa dulo, mag-backfire. Ready na ba tayo? Ma-expose. Di ba? Well, siya naman ang nagsabi, lalabas sa lista. Unlike kay Duterte, sabi niya, di ba? Yung mga lista niya, drugs. Ito yung mga involved na drugs. Confident siya na hindi siya tatamaan. Ay! Parang pointing fingers. 3 nakabalik sa'yo. 2 lang sa kalaban. Di ba? Yeah. Pag tumuro ka, sigurado, 3 balik sa'yo yan. So, kung ako sa kanya, para makahanap siya ng panlaban kay BP Sara, mag-isip na siya ngayon ng flood SAR. Or don't expose the corruption. O kung sino mag-expose ng corruption. Pero hindi rin eh. Tapos may makukulong na, alam mo yun, may makukulong na, let's say, high official talaga. Na mananagot. Oo. Di ba? Yun ang talagang tao takot na sa corruption eh. Ay, hindi naman takot, alam mo yun. Sawa na sa corruption. Dahil alam na natin may corruption, parang yun ang new normal. Manhid na tayo. Yun ang new normal, di ba? Yun ang new normal. Kung ma-expose. Ayoko naman sabihin na, ayoko naman sabihin na okay lang yung korupsyon. Basta may nagagawa para sa bayan. Alam mo yun? May kasi may naririnig ko, okay lang, andyan na yan sa gobyerno eh. Kung SOP yan, SOP tanggapin ko. Pero yung dapat na project, gawin.
Pero parang ang sama rin pa rin, may corruption pa rin yung tingnan. Kaya parang hindi mo pwedeng tanggapin kasi may tara. Sorry. May SOP eh. Kung di, may kasabihan nga daw sa gobyerno. Hindi Kung ko ikaw nasa baba pare, inapoint ka ng nasa taas, tapos binigyan ka ng tara, yung tarif, yun ang tarif. Meron ako naririnig dati nun sa Bureau of Customs. Pag hindi mo tinanggap yan, may tatanggap na iba para sa'yo. Ito pare, yung yung tara ng Pordo Boys. Siyempre, di ba? Madapa yung mga bibig natin. Baka matisod mga bunganga natin. But anyway. Sige, final conclusion ako. Pasado. Ikaw, ganda. Ako po, very hopeful naman. So I hope lahat ng nabitawan niyang promises, magkaroon ng substance. Yun lang naman. Tama ka. It gets my hopes up. Tumaas yung hope ko. Ako naman on the political side, nakatuon sa 2028 yung niya. Tama po kayo, yung diba? kanyang speech na daming hindi lang promises, yung ginagawa na at gagawin pa. So, 2028 pa rin naka-target siya sa 2020. Otherwise kasi baka makulong din siya. Maganda ang yung speech niya ngayon, maganda. Maganda. Yan, para sa akin, for the Filipino men and women, maganda para kung matutupad lahat ng mga pangako tsaka ginagawa at matuloy, siguro isang magandang pagbabago ang dadating para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas nga talaga. It gives my hopes up. Pero kung matutuloy, saludo na. Hope pa rin eh. Sa ngayon, hope pa rin hope yan. pa lang. Pero pag nagawa mo yan, Mr. President, galing. The best. Saludo kami sa iyo. Kayo, anong sa tingin nyo? Hopes up din ba kayo o false hope? Yan ang mga tanong So, ngayong well, kung inabot yung kwentuhan na to, sana, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Para makakita pa kayo ng mga ganito kasayang kwentuhan. At yung totoo lang at neutral na binibitawan namin. Maraming salamat sa suporta. God bless you all.